Mahigit 120 araw na lang bago ang eleksyon 2013 at ngayon pa lang napag-uusapan na ang magiging papel ng nagkakaisang boto ng mga Katoliko sa eleksyon, kung meron man. Lalo't mahigit 80% ng mga Pilipino ay Katoliko. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam! Para sa konstitusyon, malinaw ang pagkakahiwalay ng Estado at ng simbahan. Gayunman sa darating na eleksyon 2013, maugong ang posibilidad na posible raw magkaroon ng tinatawag na Catholic vote o ang pagkakaisa ng mga boto ng mga Katoliko. Noong Disyembre, tahimik na nilagdaan ni Pangulong Noynoy Aquino para maging ganap na batas ang Reproductive Health Bill. Nais sa batas man, hindi pa raw tapos ang laban, sabi ng mga kontra sa batas. Hindi tayo nananakot. Total sila nagsasabing walang Catholic vote, pero yan ay tatandaan ng ating mga mananampalataya. Ngayong malapit na ang 2013 elections, pinaabangan na ang posibleng pagpaparamdam ng Catholic vote o ang pagkakaisa ng boto ng simbahang Katoliko kung saan karamihan sa mga Pilipino ang kasapi. Ngayon, kung sakaling nga magkakaroon ng Catholic vote, ang tanong, ito ba ay paggigiit ng kanilang paninindigan? Kung ang ilang politikong katulad ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang tatanungin, naniniwala raw siyang walang Catholic vote. Elections are a political exercise. The clerics are free to discipline their own constituents or parishioners within the structure of their own religions. But they cannot ask, as the Christian Catholic Church apparently is asking, they cannot ask for preferential treatment. Ayon naman sa retiradong si Archbishop Oscar Cruz, kung magkakaroon man ng Catholic vote, hindi ito ididikta ng CBCP at mas lalo ng simbahang Katoliko. Posible raw manggaling ang inisyatibo sa mamamayan tulad ng mga grupong pro-life. Ang gagawin lang niya, sasabihin niya yung mga qualities ng mga kandidato na sana ay iboto ng mga mamamayan. Pero yung sinabi ko kanina ng mga Catholic organizations, movements, especially pro-life groups, sila daw ay talagang maglilista kung sinong iboboto at kung sinong hindi. Pero yun, karapatan nila yun. Si Atty. James Imbong na nagsumiti pa ng petisyon sa Supreme Court laban sa RH law, isusulong daw ang Catholic vote. Lalo't ayon sa datos ng pamahalaan, 4 sa bawat 5 Pilipino ang Katoliko. The exercise of a right is never a bitter response. In fact, it is a duty. Kung may panawagan ban para sa Catholic vote, susundin pa rin daw ng ilang kabataan na kabilang sa mga Catholic youth group ang ididikta ng kanilang konsensya. Ngunit hindi raw ito nalalayo sa gusto ng simbahan. Naniniwala kami na kung sino yung mga susuportahan ng simbahan, yun yung nararapat din para sa bansa natin. Nagkataon din na yung prinsipyo ko nag-unite dun sa principles ng Catholic Church. Ayon naman sa isang political analyst, halos imposible raw ang Catholic vote sa national level, pero maaari raw makalusot sa mas maliliit na mga komunidad. It turned out hindi bumubuto ang mga botante. Under the basis na sinabi kasi ng isang bishop, isang pare, merong mga lugar na bahagi na ng politika ng lugar yung Catholic hierarchy. Kara patuloy ang debate kung meron nga ba talaga matatawag na nagkakaisang Catholic vote, kaya walang kasiguruhan na mararamdaman nito sa darating na eleksyon. Gayunman, malakas daw yung potential nito dahil ayon sa pinakahuling datos ng CBCP, as of 2010 hanggang 2011, meron daw 63 million na Pilipino ang kaanib sa simbahang Katoliko. Kara? Okay, Bam, alam naman natin na in the past elections, merong mga sinuportahan at hindi sinuportahan na kandidato ang Catholic Church. At hanggang ngayon nga, sabi mo, may debate pa kung meron nga ba talagang Catholic vote or wala. Pero yung sinasabi ng mga analysts, ano daw yung pagkakaiba dito sa election na 2013 para lumabas ang isang nagkakaisang Catholic vote kung meron nga niyan? Ngayon 2013, ang inaasahan nila ay kung magkakaroon man daw ng Catholic vote, hindi raw ito mararamdaman niya dito sa national level dahil karamihan pa rin sa mga tao ay bumoboto pa rin ayon sa kanilang mga prinsipyo, sa kanilang choice. Yung kung anumang situation daw ang magka-come together para magkaroon nga tinatawag ng Catholic vote, hindi ito persahan. Siguro magkakaroon lang ng pagkakaisa, magkakaroon ng ugnayan ng mga boto dahil pareho sila ng pinaniniwalaan. At isa nga sa mga parang rallying point ngayong sa election na ito ay yung pagsasabatas nga nung Reproductive Health Bill na ngayon na isa na RH law na kung tawagin. Isa itong rallying point ng ilang grupo, na iba't ibang grupo ng mga Catholic, may mga Catholic organizations, Catholic movements na parang nagsasama-sama sila para sa iisang boto sana para sa darating na eleksyon. Kara? Pero Bam, linawin lang natin, sinabi mismo ni Archbishop Oscar Cruz na
the church will not actively campaign against a specific candidate. Okay, Kara, beg your pardon. Oo. Pero malinaw na sinasabi ng CBCP that they will not actively campaign against a specific candidate. Malinaw nilang dineklara yun na hindi sila masyadong mangingialam. Meron na silang set of qualities, hindi mismong personalidad. Pero hindi nila papangalanan. Hindi nila papangalanan. May set of specifically. qualities na ito sana yung nais sana namin na iboto ninyo. Pero yun nga ang paglilinaw, walang particular na mga pangalan, Kara. Maraming salamat, Bam Alegre.